yung enrolled bill na amin pong na-discovering panibago ay wala pong pirma ng Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo, humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena ducis tecum. Ibig sabihin po noon, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya. Dalawa po yun. Ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ilabas yung kopya ng enrolled bill. Ang ating pong layunin, yung layunin po ng ating legal team, iatras yung dokumento. Kunin natin yung kopya ng General Appropriations Bill. Wag na po yung GAA, pirmado po yun eh. So, yun ang magko-corner po sa kanilang lahat. Ang hinihingi po natin, subpinahan yung kopya ng General Appropriations Bill. Mag-issue ng subpina ang Korte Suprema, dito rin at ipalabas yung enrolled bill. Para po iahambing natin ito at ipapakita hindi lamang sa Korte Suprema, kundi para sa inyo, sambayan ng Pilipino, iahambing natin doon sa ratified, filed, approved, at signed final bicameral conference committee report. Na nakita naman natin ay natatakan na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Mahalaga ito sapagkat meron po tayong na-discover. Sabi po kasi nung Congresswoman ng Marikina na ginagawa pong mga Pilipino, si Congresswoman Stella Kimbo, kung himingi daw po tayo, kung gusto natin makita yung enrolled bill, magtungo tayo doon sa sinasabi nilang archive section ng House of Representatives. Tayo naman po ay masunurin, yung ating legal and research team ay masunurin. Tumungo po sila diyan sa tinatawag nating archive section or archive department ng House of Representatives. Hesitant po yung mga empleyado roon, subalit pinakita po yung kopya ng archive section ng House of Representatives. Doon po sa ang kopya pong pinakita, yung kopya na ng GAA, yung General Appropriations Act, Volume 1-B, page 752. Yun po yung signature page. Wala rin pong pirma ang Speaker of the House. Wala rin pong pirma ang Senate President. Wala rin pong pirma ang Secretary General ng House of Representatives at wala rin pong pirma ang Sekretaryo ng Senado ng Pilipinas. Therefore, meron pa tayong isang hinahanap, yung kopya ng enrolled bill. Yun po yung pinakita nila, wala pong pirma. At pakikita ko kasi alam ho ninyo, ang nagsabi po kasi na magpunta sa archive section mismo si Congresswoman Stella Kimbo. Sinusunod lang natin yung kanyang payo dahil masunurin po ang mga membro ng Hakbang ng Maisog, di nagre-research po lahat. At yun nga po, nagpunta roon at ito po ang nakita. Ipapakita ko lamang po sa inyo. Ito po ay matatagpuan sa GAA Volume 1-B, page 752. Ito po yung nakita. Sa archive section po yan, archive section. Pakikita natin. Ayan o. Parang blurred. But anyway, wala pong pirma. At ito po ay galing mismo diyan sa archive section. Nung tinanong po ng ating mga mama nagsasaliksik, ang sabi sa kanila, baka magpunta kayo doon sa Committee on Appropriations ng House of Representatives. Yung enrolled bill, baka doon may kopya na may pirma. So nagtuturuan na po sila. Maiipit po sila rito. Ulitin ko, yung sinabi po ni Pangulong Duterte nung una po naming inilahad ito sa inyo mga kababayan. Ang sabi niya, mahirap mong paglaruan ang isang government transaction, ang isang government document
na napakasela, napaka-importante, katulad ng General Appropriations Act, katulad ng General Appropriations Bill, katulad ng Enrolled Bill, at katulad ng Final Ratified, Approved, and Signed Bicameral Conference Committee Report. Marami po kasing kopya yan. Ano po yung kahalagahan ng pinakita ko sa inyong blanco? Galing na po ito mismo sa archive section ng House of Representatives. Ano po yung kahalagahan ng archive? Yung archive po, mga kababayan, yan po yung repository o taguan ng mga original or faithful reproduction or faithful copy of a document. Nang sa ganon, pag kinakailangan, kagaya ng ginagawa po natin, meron ng live case o may isang kaso sa Korte Suprema, humihingi tayo na makapag-issue ng subpoena, meron po talagang lagakan o taguan ng mga mahalagang dokumento. Kagaya nga nitong hinahanap nating Enrolled Bill, tinatawag nating GAB at yung GAA. Nakita po natin, ulitin ko, yung kopya po ng larawan na ating nakuha ay yung Volume 1-B, page 752 of the General Appropriations Act. Wala pong pirma. Walang pirma. So makikita niyo mga kababayan kung paano talaga tayo sinasalaula at binubudol nitong Marcos administration. Hindi lamang iniwang blanco yung ating pundasyon ng ating budget. 28 line items blanco, ang halagang kabuuan ay higit kumulang 241 billion pesos na tinatawag na congressional insertion. Bakit insertion? Blinangko nga po nila. Tapos na yung proseso, biglang nagkaroon ng halaga, insertion po ang tawag doon. Bawal po yon dahil walang kapangyarihan sino man. Mapasenado, mapamababang kapulungan, higit pa ang Malacanang na makialam. Pagtapos na ang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Kaya po tayo bumabalik sa usaping ito. Lahat po yan, yung sinasabing impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, tatalakayin pa rin po natin mamaya. At itong bagong kaso laban sa kanya na inciting to sedition at grave threat. Lahat po ito ay paglilihis dito sa higit na malaking pananagutan ng Marcos administration. Lahat po ito ay paglilihis sa napakalaking incompetence ng Marcos administration. Pilit nilang pinagtatakpan. Hindi po natin sila dito lulubayan at nakikiusap nga ang ating mga abogado sa ating Korte Suprema na mag-issue po kayo ng subpoena, ilabas ang kopya ng Enrolled Bill, ilabas ang kopya ng General Appropriations Bill nang sa ganoon ay mapadali ang pagpapakita ng ebidensya na illegal, immoral, unlawful, criminal at unconstitutional ang 2025 budget ng administrasyon ni Bongbong Marcos.